Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito po, pinag-uusapan na po ito sa social media at mainstream media. Ito pong plano po. Ito pong plano po ng mga bigatin at ng mga oligarkiya, mayayaman sa ating bansa, mga kabayan. Dahil daw po sa ingay ng politika at korupsyon, ay nagpaplano po sila na gawing caretaker ang bilyonaryo na si Ramon ang mga tambay. Gawing presidente o caretaker mga tambay. Ibang klase po. Sa bagay, ganyan naman po talaga sa ating bansa eh. Pwede naman nilang gawin yan dahil nga po bend the law, break the law. Hindi po ba? Kaya kahit wala po sa konstitusyon, wala po kasi sa konstitusyon yan eh, na ang ipapalit mo ay hindi po halal ng bayan. Lalong-lalo po, buhay pa ang Vice President. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin mga kabayan, ang pumuputok po na usap-usapan po sa media. Hindi na raw makatiis ang mga bigating negosyante sa ingay sa politika. At dahil tablado na ng militarang ideya ng junta, ay gusto raw nilang maging stabilizer ng gobyerno. Si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. At narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa gitna ng mahinang turnout ng GDP ng bansa ngayong quarter at mga panawagang magbitiw sa pwesto ang Pangulo, may namumuo umanong desisyon sa loob ng elite circle ng mga negosyante na itaguyod ang pangalan ni ultra-bilyonaryo Ramon S. Ang ng San Miguel Corporation bilang isang consensus caretaker. Ayon sa source ng Billionaire.com, naniniwala raw ang ilang business tycoon na maaasahang leader si Ang para manumbalik ang investor confidence at stability ng bansa. Siya raw ang tatayo bilang stabilizing figure matapos ang isang sinasabing government reset hanggang sa susunod na eleksyon sa 2028. Pero para kay law dean and columnist Mel Santamaria, unconstitutional at illegal ang pinaplano umano ng mga business circle. Sa panayam ng Billionaire News Channel kay Santamaria, wrong timing daw ang mga ganitong galawan. Dahil mas malala ang magiging resulta ng ganitong pagpapalit liderato. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang Malacanang tungkol dito pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Umabot na kasi sa palasyo ang flood control scandal matapos ituro ni dating Congressman Zaldico ang Pangulo mismo bilang utak ng multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Ang resulta, kabi-kabilang protesta at may bali-balita pa nga na foreign-funded ang ilang mass demonstration. Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. May guluman sa politika, hindi raw dapat tayo pinaghihimasukan ng ibang bansa. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Bakit po ba nagkaagulo sa bansa ngayon? Ibang bansa po ba ang nagpapagulo sa ating bansa ngayon? Hindi po ba yung mga lokal, mga Pilipino na magnanakaw na politiko? Kaya po magulo ang bansa. Bakit po nasasangkot ang foreign funded daw sa mga nagrarally? Katarantaduhan po yun. Bakit po ba may rally? Magkakarally po ba kung wala mga magnanakaw na politiko? Kung wala po mga timawa, grabe pong magnakaw. 3 taon mahigit magnakaw. Tapos sasabihin nyo ngayon, iimbestigahan ng militar dahil baka may mga funded ng foreign. Paano yung mga magnanakaw? Hindi nakikibo ang taong bayan? Pagbibintangan nyo pa ang taong bayan na galing ang pondo sa ibang bansa, ibang klase kayo. Pero yung magnanakaw, lokal. Mga lokal lang magnanakaw. Baka nga nandiyan pa sa Malacanang yung nagsasalita, baka nagnanakaw din yan nagsasalita sa Malacanang, hindi kaya. At dito naman po sa plano po ng mga oligarkiya, mga oligarko, mga tycoon, mga bilyonaryo na pinupus po nila na maging caretaker po
ang isang bilyonaryo na si Ramon ang malabo po sa sabaw ng pusit yan. Bakit kaya? Bakit kaya kinatatakutan nila ang isang Duterte na pumalit bilang susunod na presidente? Bakit kaya, mga kabayan? Dahil natatakot ba sila? Dahil istrikto ang mga Duterte, lalo-lalo po sa buwis? Hindi nila magagawa ang mga plano nila, ang mga gusto nila na gawin, na maghari din sa ating bansa, ang mga oligarkiya, ang mga mayayamang ang mga businessman na kumukontrol sa ating bansa dahil hindi nila makukontrol ang mga Duterte. Katulad po ng ginawa ni dating Pangulong Duterte na halos lahat po ng mga oligarkiya, mayayaman, mga bilyonaryo ay nagbubuwis po ng maayos sa ating bansa. Hindi na po nila magawa na mandaya umano at lukuhin ang taong bayan at lukuhin ang gobyerno, lalong-lalo po sa pagbubuwis. Hindi kaya natatakot sila? Mga kabayan, kahit po labag at napakaraming lalabaging batas at sa ating konstitusyon, ay sila po talagang ipupus nila na maging caretaker o pamumunuan at pamamahalaan muna ni Ramon Ang hanggang hindi dumarating ang 2028 na halalan. Katarantaduhan yun. Ang nagbigay po ng problema sa ating bansa ay ang administrasyon ng binagoongang Pilipinas. Wala pang ginagawang mali at walang ginagawang kapalpakan ang Vice President. Wala pa siya sa posisyong kapangyarihan. Wala siyang pinababagsak na ekonomiya. Wala siyang ninanakaw na katulad ng ninanakaw ngayon ng gobyerno ng binagoongang Pilipinas. Na trilyon at daan-daang bilyon ang usaping korupsyon nila. Wala pang ginagawang mali at kapalpakan at pagnanakaw ang Vice President. Tanging pinopolitika lang nila ang kanyang confidential fund na mismo ang COA na ang nagpapatotoo. At yan po ay katarantaduhan. Dahil mismo ang Pangulo nila ay may confidential din na nakakalula ang halaga. Hindi bababa sa 4.5 billion ang kanyang confidential intel fund. Samantalang sa Vice President na pinopolitika pa nila, 125 million. Unbelievable. Ganyan po sila kawawalang hiya umano. Kasama ang mga media umano. Systematic ang ginagawa po nila pagwawalang hiya sa pamilya Duterte. Wala pang ginagawang korupsyon at wala pang ginagawa na pagpapabagsak sa gobyerno, sa ekonomiya, pagbabaon sa utang. Hindi pa nangungutang at wala pang ibinabaon sa utang ang Vice President. Pero wala na po silang tiwala dahil systematic po ngayon sa ating bansa. Nakita nyo? Pati po mga mayayaman sa ating bansa ay walang tiwala sa Vice President. Hindi po ba? Pero wala pang kapalpakan ng Vice President. Unbelievable! Ganyan po. Kaya po napakasarap, mga kabayan, na maging presidente po ang isang Duterte. Kasi po lahat po sila, mga kabayan, ay takot sa mga Duterte. Takot po sila sa gagawing polisiya at pagbangon kasi malaki pong maitutulong ang gagawin pong paglilingkod ng mga Duterte. Makakatulong po sa ating ekonomiya. Unang-una po, magbubuwis po silang lahat ng tama. Hindi po ba? Wala pong palakasan. At pagka ang Vice President po ang naupo, lahat po ng mga magnanakaw na yan ay sinisiguro po ni Kamanong napakalaking porsyento po na maibabalik po ang mga ninakaw na mga walang hiyang yan.
tututukan po ng Vice President yan. Kasi magagamit po kasing muli ang mga pinagnanakaw nila para po sa pagbangon ng ating ekonomiya at paggawa ulit ng mga napaka-importanting mga pagawain o yung sinasabing proyekto na po pwede pong ituloy yung inaumpisa na kanyang ama na build. Di po ba? Kaya wag po tayong maniwala mga tambay. Wag po tayong maniwala sa galawan po ng mga oligarkiya at ng mga dilawan, ng mga pink, liberal, makakaliwa, at lalong-lalo po mga tambay ng binagoongang Pilipinas. Sila po ang nagpahirap sa atin. Tayo po'y binaon nila sa kahirapan at gutom at pinapatay pa tayo sa kanilang mga proyekto. At dinala pa tayo sa kahihiyan sa buong mundo. Kahiya-hiya po ang ating bansa. Ang una pong naapektuhan sa ginawa nilang kawalangian at katarantaduhan ay ang ating mga kababayang OFW. Sila po ang nagdurusa sa kahihiyang ginawa nila, mga kababayan. Kawawa po ang ating mga OFW. Madali po silang ma-discrimination dahil po, unang-una, pag nalaman na ikaw ay isang Pilipino, taga-Pilipinas, ano po ang unang tatatak sa isip ng mga banyaga? Kurap ang iyong bansa. Ano pa? Gumagamit ng pulburon ang inyong presidente at ang buong pamilya nito. Nakakahiya. Wala na bang matinong Pilipino na po pwedeng maging pangulo na hindi gumagamit ng pulburon at hindi magnanakaw katulad ng ginagawa nila ngayon? Wala na ba? Wala na ba tayong dignidad? Wala na bang matinong Pilipino? At tayo po ay tanggap natin na ganitong klase po na maglilingkod sa atin. Sila na lang po ba ang Pilipinong matino, magnanakaw at may bisyo na pulburon? Unbelievable. Only in the Philippines. Kaya lang po kasi nag-uubra yan dahil ang ating pong bantay, ang ating pong tagapagtanggol, tulog, bulag, bingi, at pipi. Dahil sila rin po ay nasasangkot sa mga anomalyang mga ghost project. Hindi kaya 15 billion? Kaya po magkakasama po sila yata sa kawalangian at kademonyohan sa ating bansa. Hindi kaya. Yan po mga kabayan, ang malabong-malabo po sa sabaw ng puset na mangyari ang gusto pong mangyari ng mga bilyonaryo sa ating bansa. Lalong-lalo po si Ramon Ang. Malabong mangyari yan. Hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino yan. Meron tayong Vice President. Hindi pa naglilingkod ang Vice President na katulad po ng isang Commander-in-Chief. Subukan mo muna ang paglilingkod ng Vice President na maging Commander-in-Chief. Saka mo sabihin na hindi siya magaling at hindi siya mahusay at hindi siya fit maging presidente ng bansa. Hindi mo pa nga nasusubukan maging presidente, sinisiraan mo na. Hindi po ba? Dahil takot lang kayo. Real talk. Takot lang kayo sa mga Duterte. Dahil nung panahon ng kanyang ama, tumino kayo. Tumino kayo lahat nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Real talk. Tumino. Lalong-lalo po sa buwis. Nagtinuan po sila. Kaya gustong-gusto po nilang may presidenteng bangag. Dahil nagagawa nila ang gusto nila. Hindi po ba? Dahil nga bangag at weak. Ayon po yan sa kanyang kapatid na si Amy Marcos. Yan po mga kabayan. Mas gugustuhin pa nila, mga kabayan, na maging pangulo o sinasabing caretaker, mga kababayan, as ang mga kapwa nila oligarkiya na alam naman po natin na sila rin po nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Hindi po ba? Kinokontrol nila at lalong-lalo po ang kanilang mga negosyo. Ubod ng mamahal at taas ng taas. Hindi po ba? Kaya nga po una-una po sila nagpapahirap sa atin Ang mga oligarkiya,
Hindi po ba? Mga timawa. Mga timawa umano. Hindi po sanay sa malit na kita. Talagang papatayin ka, mga kababayan. Papatayin ka sa mahal ng kanilang mga produkto. Ganyan po. Tapos sila pa gagawin mo mga pangulo, unbelievable. Unang po proteksyonan yan. Kapwa nila mayayaman. Hindi naman maglilingkod yan para sa mahirap. Oligarkiya nga eh. Hindi po ba? Sila rin yun. Unbelievable. Thank you po mga tambay. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kabayan sa mga subscribers po natin. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. At maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga tambay. Paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.